Gabi noon sa pampang ng isang ilog sa probinsya, umiihip ng marahan ang tuyong hangin ng tag-init. Ngunit may kakaibang bigat sa paligid. Para bang may hinihintay na sumabog ang kapaligiran. Bigla na lang, ang madilim na langit sa lugar ng Barangay Isla ay nagbago at naging kulay pulang-pula. Isang apoy ang pumailan lang ng mataas mula sa isang bahay sa bukid na nakatayo ng mag-isa sa gitna ng mga puno. Ang amoy ng nasusunog na laman ay matapang at menusok sa ilong, sumasama sa itim na usok na kumakapal patungo sa langit nang humupa ang apoy. Ilang mga residente ang naglakas loob na pumasok. Nanginginig ang mga flashlight sa kanilang mga kamay. Hinihingal sila dahil sa takot. At doon, sa gitna ng sahig na naging uling na, natagpuan ang dalawang sunog na katawan na magkapatong sa isang posisyon na hindi natural. Tila may isang tao na sadyang inayos sila bago sunugin. Nang gabing iyon, alam ng buong baryo na may mas karumal-dumal pang nangyari kaysa sa sunog lang. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Maglaan tayo ng sandaling panahon para manalangin at humiling ng kapayapaan at gabay mula sa may kapal. Sana sa ating pagninilay, maging mas panatag ang ating mga puso at mapuno ng pagpapala ang ating mga buhay. Ang gabi nang mangyari ang sunog ay hindi naman naiba sa mga karaniwang gabi. Ang hangin sa Barangay Isla, isang tahimik na baryo sa tabi ng ilog, ay tuyo at mainit, tanda ng pagtatapos ng tag-init. Madalas sabihin ng mga matatanda sa baryo, kapag mahaba ang tag-init, madaling uminit ang ulo ng tao. At nang gabing iyon, tila nagkatotoo ang kasabihang iyon. Sa gitna ng mayabong na mga puno ng mangga at kaimito, nakatayo ang bahay sa bukid ni Aling Rosa, isang biyuda na matagal nang namumuhay mag-isa. Hindi kalakihan ang bahay, pero sapat na para sa isang babaeng nabubuhay sa pagtitinda ng prutas sa palengke. Malawak ang kanyang bakuran, puno ng mga tanim na siya mismo ang nag-aalaga, minsan ay tinutulungan ng pamangkin ng kanyang yumaong asawa na si Aris. Bukod sa kanyang pagiging masinop, kilala rin si Aling Rosa na may ipon mula sa kanyang pagtitinda. Madalas siyang makita ng mga kapitbahay na may itinatago sa loob ng lumang kabinet na kahoy sa kanyang kwarto. May nagsasabing pera iyon, may nagsasabing ginto. Pero walang nangahas na magtanong ng diretsyo. Huwag makialam sa biyaya ng iba, sabi nga ng mga matatanda. Nang gabing iyon, pagkatapos ng orasyon, ilang kapitbahay ang nakakita kay Mang Berto. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatira, hindi kalayuan sa bahay ni Aling Rosa, na naglalakad papunta sa bahay ng biyuda. Madalas bumisita si Mang Berto. May mga usap-usapan na malapit sila sa isa't isa, meron ding nagsasabing matalik lang silang magkaibigan. Pero sa isang maliit na baryo, ang pagpunta ng isang lalaki sa bahay ng isang biyuda ay laging nagiging laman ng tsismis. Ngunit ng gabing iyon, walang masyadong pumansin. Lahat ay abala sa kani-kanilang gawain. Samantala, sa ibang lugar, si Aris, isang binatang matipuno pero kilalang tamad, ay palakad-lakad sa teras ng kanyang sariling bahay. Balisa ang kanyang mga mata, magulo ang isip. Ilang araw bago nito, ginipit siya ng isang taong nagpakilalang maniningil ng utang. Natalo si Aris sa sugal at ang perang hiniram niya ay kailangan ng bayaran. Kapag hindi ka nagbayad ngayong linggo, lagot ka sa akin. Iyon ang bantang umaalingaw sa kanyang tenga. Alam ni Aris na magulo ang buhay niya, pero hindi niya inakalang aabot siya sa ganitong kadesperadong sitwasyon. At sa gitna ng pagkabalisa, lumabas ang isang madilim na kaisipan na matagal na niyang ibinabaon. May ginto si Aling Rosa. Alam ko kung saan niya tinatago. Kung makakakuha lang ako ng kaunti, sapat na para mabayaran ang utang at ang sobra ay pwede pang gamitin para guminhawa ang buhay. Ngunit ang kagustuhang nagsimula lang bilang imahinasyon ay unti-unting naging isang maitim na balak, parang maliit na apoy na hinipan ng hangin. Nang gabing iyon, nagbalak si Aris na pumunta sa bahay ni Aling Rosa para kunwari ay manghiram ng pera. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, may nakahanda na siyang plano na mas masama pa roon. Bandang 7:00 ng gabi, nakitang nagbabalot ng prutas si Aling Rosa sa kusina. Nang dumating si Aris, kumatok siya habang kunwaring may dalang balita na gusto niyang humiram ng kaunting pera para umupa ng maliit na lupa para makapagtanim ng papaya. Pinalambot niya ang kanyang boses para hindi maghinala ang matanda. Si Aling Rosa, nakilala na si Aris mula pagkabata, ay pinagbuksan siya ng pinto ng walang pag-aalinlangan. Bukas na lang ng umaga ka bumalik, iho. Gabi na, hindi ko dito tinatago ang pera.
Kailangan ko pang buksan sa kwarto, sabi niya habang nakangiti. Ang sagot na iyon ay dapat sana itumapos na sa usapan. Pero sa mata ni Aris, ang sagot na iyon ay nagbukas ng bagong oportunidad. Mag-isa si Aling Rosa. Baka pauwi na si Mang Berto at ang kabinet ng ginto ay nasa kwarto. Tumingin siya sa paligid, walang tao, walang kapitbahay na dumadaan. Ang bahay ay medyo malayo sa iba, nailawan lang ng maliit na lampara sa teras. At sa sandaling tumalikod si Aling Rosa para bumalik sa kusina, sa segundong nakatalikod siya kay Aris, doon na naghari ang kadiliman sa pagkatao ni Aris. Isinara niya ang pinto, mabilis na humakbang, at bago pa man naintindihan ni Aling Rosa ang nangyayari, tinakpan agad ng kamay ni Aris ang bibig ng babae sabay tulak sa kanya sa sahig. Nagpumiglas si Aling Rosa. Pero mas malakas si Aris. Nasakal ang kanyang hininga, ang kanyang sigaw ay naputol sa lalamunan. Sa panik, diinan ni Aris ang liig ng babae. Mas diinan pa hanggang sa manghina ang katawan ni Aling Rosa. Sa loob ng ilang minuto, hindi na gumagalaw si Aling Rosa. Nanlaki ang mata ni Aris, humahangos. Ang kamay na kaninang nakadiin sa liig ay nanginginig na ngayon kasabay ng pagkawala ng isang buhay. Napagtanto ni Aris na hindi na siya makakaatras, wala na siyang maililigtas, hindi na siya pwedeng magkunwari. Ang hakbang niya ngayon ay papunta na lang sa bangin na siya mismo ang humukay. Hindi pa nawawala ang panginginig, narinig ni Aris ang mga yabag sa labas ng bakod. Boses ng isang taong tumatawag. Aling Rosa! Aling Rosa, si Berto ito. Parang huminto ang daloy ng dugo ni Aris. Dumating si Mang Berto sa pinakamaling pagkakataon, sa pinakamadilim na oras. At mula rito, ang trahedya ay naging doble. Rinig na rinig ang papalapit na mga hakbang ni Mang Berto mula sa labas. Ang gabing tahimik kanina ay unti-unting naging banta. Nakatayo nang naninigas si Aris sa gitna ng sala na medyo madilim. Putol-putol ang kanyang hininga. Ang mga palad niya ay mainit pa mula sa sisa ng buhay na kanyang kinitil mula kay Aling Rosa. Ang katawan ng babae ay nakahandusay sa sahig. Magulo ang buhok, ang mga mata ay nakadilat ng bahagya, tila gulat pa rin sa kamatayang dumating ng masyadong mabilis. Tumawag ulit si Mang Berto, Aling Rosa, bakit ang dilim naman yata, Nay? Hindi pa kayo tulog ha? Yumuko si Aris at idinikit ang tenga sa pinto. Umaasa siyang baka dumaan lang si Mang Berto at aalis din pero huminto ang mga hakbang sa tapat mismo ng pinto. Kumatok si Mang Berto ng 2 beses, sapat ang lakas para umalingaw sa buong bahay. Tok-tok. Pumikit si Aris. Alam niya ang ibig sabihin nito, walang atrasan. Alam niyang maasikaso si Mang Berto at siguradong magtataka kung bakit hindi sumasagot si Aling Rosa. Kung papasok si Mang Berto at makikita ang bangkay ni Aling Rosa, tapos na ang lahat. Kulungan, iskandalo sa baryo, kahihiyan ng pamilya, at ang utang na hindi mababayaran, ubos ang buhay niya. Ang isiping iyon ay parang bulong ng demonyo na gumagabay sa kanya. Nakapatay ka na ng isa, ngayon wala nang balikan. Iisa lang ang paraan para makatakas ka. Ang seradura ng pinto ay click. Parang may kumalabit mula sa labas. Sinubukan itong itulak ni Mang Berto ng dahan-dahan. Aling Rosa, bakit hindi nakakandado ang pinto? Umatras si Aris. Nagtago sa gilid ng kabinet na medyo amoy gaas. Pinigil niya ang hininga parang hayop na tinutugis na alam na malapit ng mahuli. Bumukas ng dahan-dahan ang pinto. Ang liwanag mula sa ilaw sa bakuran ay pumasok na naglantad sa anino ng katawan ni Aling Rosa sa sahig. Kakahakbang pa lang ng isang paa ni Mang Berto papasok ng bahay. Bigla siyang natigilan, nanlaki ang mga mata, namutla ang mukha. Aling Rosa. Diyos ko, Rosa. Mabilis siyang lumapit sa katawan ni Aling Rosa. Lumuhod at hinawakan ang balikat nito. Nay, tawag niya. Nay. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Mang Berto na may nakatayo sa likuran niya. Lumabas si Aris mula sa dilim, hawak ang hawakan ng maliit na palakol na karaniwang ginagamit ni Aling Rosa pambiyak ng kahoy na panggatong. Kinuha niya ang palakol kanina habang naghahanap ng ipangbubukas sa kabinet. Ngayon, ang gamit na iyon ay naging sandata ng kamatayan. Nagawa pang lumingon ni Mang Berto. Puno ng takot ang kanyang mukha. Nakabuka ang bibig na akmang sisigaw. Ngunit, Brack,
Humampas ang palakol sa gilid ng ulo ni Mang Berto nang may mabigat na tunog. Thud! Bumagsak ang katawan ni Mang Berto pasubsob sa sahig. Mabagal na umagos ang dugo mula sa kanyang pilipisan. Pero alam ni Aris na hindi sapat ang isang hampas. Takot na takot siya, nagpapanik. Sobrang daming boses sa utak niya. Brak! 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 Ang sumunod na 3 hampas ay sinabayan ng putol na sigaw na pinigil sa lalamunan ni Aris. Matapos ang ilang sandali na parang walang katapusan, tumigil sa paggalaw ang katawan ni Mang Berto. Tanging mainit na dugo na lang ang pumapalibot sa kanyang ulo, umaagos na parang pulang guhit ng tadhana na hindi mabubura. Muling namayani ang katahimikan sa bahay. Pero iba na ang katahimikang ito. Mabigat, puno ng kasalanan. Napaupo si Aris. Nakasandal ang likod sa dingding, mahigpit ang hawak sa palakol, pero nanginginig ng husto ang katawan. Pumatay siya ng 2 tao, 2 buhay. 2 tao na kilala niya mula pagkabata. Ang isa ay tiyahin sa panig ng kanyang tiyuhin. Ang isa naman ay kapitbahay na minsan pang tumulong sa kanya noong naaksidente siya sa motor. Tinakpan ni Aris ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay. Gusto niyang umiyak pero pinipigil ng takot ang kanyang mga luha. Puno ng tanong ang kanyang isip, paano na ngayon? Anong gagawin ko sa bangkay ng 2 ito? Paano ko sila itatapon? Kapag nahuli ako, tapos na ako. Dahan-dahan siyang tumayo. Hilong-hilo. Huminga siya ng malalim, pilit na pinalilinaw ang isip. Iisa lang ang paraan. Kailangang palabasin kong namatay sila sa sunog, bulong niya ng mahina, parang kinukumbinsi ang sarili. Tinignan niya ang 2 bangkay. Tapos, may nabuong mas malupit na ideya. Inalis niya ang mga damit ni na Aling Rosa at Mang Berto. Pinagpatong niya ang mga katawan na para bang nasa gitna sila ng matalik na tagpo bago nasunog. Isang bulok na dula-dulaan na tanging taong nawalan na ng konsensya lang ang makakaisip. Matapos ayusin ang posisyon ng mga bangkay, mabilis na pumunta si Aris sa kabinet. Sinungkit niya ang lasi, drawer, gamit ang palakol. Nakakita siya ng maliit na kahon na naglalaman ang 2 gintong pulseras, isang pares ng hikaw, at isang makapal na kwintas. Kuminang ang mata ni Aris. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa kabaliwan na nagsisimulang lumamon sa kanyang katinuan. Sapat na to, siguradong sapat na to, sabi niya ng mahina. Pero may isa pang hakbang, kailangan niya ng apoy. Lumabas si Aris ng bahay dumaan sa pinto sa likod. Alam niyang may maliit na tindahan sa tapat ng bukid na nagbebenta ng tingi-tinging gasolina. Tumakbo siya sa dilim dala ang galon na nahanap niya sa kusina. Nakita ni Aling Weng, ang may-ari ng tindahan, ang pagdating ni Aris na namumutla at gusot ang damit. Gabi na bakit bibili ka pa ng gasolina? Tanong ni Aling Weng na nagtataka. Pilit na umiti si Aris. May susunugin lang sa bukid, Nay. Hindi na nagtanong pa si Aling Weng. Masyadong tahimik ang gabi para pahabain pa ang usapan. Nagsalin siya ng gasolina, mga 5 litro. Nagbayad si Aris gamit ang perang nakuha niya sa kabinet ni Aling Rosa. Dinala niya pabalik sa bahay ang galon. Sa tapat ng pinto, huminto siya sandali. Nakiramdam, walang boses, walang sasakyan, walang huni ng kwago, tanging ihip lang ng hangin. Parang nagpipigil ng hininga ang gabi, naghihintay sa katapusan ng trahedya. Ibinuhos ni Aris ang gasolina mula sa sala hanggang sa kwarto, binasa ang katawan ng 2 biktima, binasa ang mga kahoy na sahig. Maging ang lumang sofa na laging tinutulugan ni Aling Rosa tuwing tanghali. Nang sindihan niya ang pusporo, nanginginig muli ang kamay ni Aris. Patawarin niyo ako, pero wala akong choice, sabi niya sa boses na halos hindi marinig. Umalab ang maliit na apoy sa dulo ng pusporo, bago naging dila ng apoy nang dumapo sa gasolina. Sa loob ng ilang segundo, kumalat agad ang apoy, tumalon sa dingding na kahoy, gumapang sa bubong na pawid, tumindi ang init. Ang amoy ng gasolina ay humalo sa amoy ng laman na dahan-dahang nasusunog. Umatras si Aris, tinatakpan ang mukha gamit ang braso habang umuubo. Lumabas siya ng bahay, tinitigan ang apoy na lumalagablab at humahalik sa langit ng gabi. Hindi niya alam na sa di kalayuan, isang kapitbahay na nagngangalang Mang Dado ang kakalabas lang para magpahangin at nakita ang kakaibang liwanag sa pagitan ng mga puno. At ilang segundo lang ang lumipas, sunog. Ang sigaw na iyon ay umalinggaw sa buong baryo.
Tumakbo palayo si Aris, sumuot sa mga anino ng puno. Bago pa magdatingan ang mga tao, huminto siya sa likod ng malaking puno. Pinanood ang apoy na tumutupok sa bahay ng tiyahin na nagpakain at nagbigay ng trabaho sa kanya noon. At sa likod ng katawang nagtatago na iyon, dahan-dahang nagbago ang mukha ni Aris. Hindi na panik, hindi na lungkot, kundi takot na hinaluan ng huwad na kumpiyansa. Bukas, magkukunwari akong tumutulong sa pagpatay ng sunog. Walang maghihinala. Hindi niya alam na ang desisyong iyon ang magiging simula ng kanyang pagbagsak. Mabilis na lumaki ang apoy kaya sa loob ng ilang minuto, ang buong bahay ni Aling Rosa ay naging isang naglalagablab na impyerno. Isa-isang tumakbo ang mga residente mula sa makikipot na iskinita, may dalang timba, tabo, at basang sako para subukang patayin ang apoy. Ang mga sigawan ay humalo sa tunog ng gumuguhong kahoy, lumilikha ng kaguluhan na nagpahaba sa gabing iyon. Sa gitna ng nagkakagulong mga tao, dumating si Aris, hinihingal. Ang mukha niya ay ginawa niyang mukhang gulat, nanlalaki ang mata parang taong kakakita lang ng malaking sakuna. Sumigaw siya ng pinakamalakas, na parang siya ang may pinakamalaking malasakit. Bilis! Kumuha kayo ng tubig sa ilog. Nasusunog ang bahay ni Tita Rosa, sigaw niya. Hindi napansin ng ilang residente ang kakaibang kilos ni Aris dahil nakatutok sila sa apoy na palaki ng palaki. Pero, ang ilang matatanda ay napasulyap, bakit galing si Aris sa likod ng bukid at hindi sa pangunahing kalsada. Pero nang gabing iyon, walang oras para magtanong. Lahat ay abala sa pagsagip ng kung anong maililigtas. Halos 1 oras bago naapula ang apoy. Nag-iwan ito ng maitim na rangka ng bahay, manipis na usok na umaahon pa rin mula sa mga sisa ng kahoy na maihalong amoy ng sunog na laman. Nang ilawan ng isang residente ang gitna ng bahay gamit ang flashlight, natahimik ang lahat. Sa gitna ng mga guho, natagpuan ang 2 sunog na katawan. Lalaki at babae, nakapatong sa isa't isa. Napasinghap ang mga nanay. Diyos ko, sino yan? Si Aling Rosa ba yan? At sino yung lalaki? Ilang residente ang nagtakip agad ng bibig, hindi kayang tumingin ng matagal. Alam nilang mag-isang nakatira si Aling Rosa, pero sino ang lalaking iyon at bakit ganoon ang pwesto nila? Habang litong-lito ang mga tao, nakatayo si Aris na parang rebulto. Ang mukha niya ay pinaputla niya, pero ang mga mata niya ay nanginginig. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa takot na baka hindi naging perpekto ang plano niya. Lumayo siya ng kaunti, nagtago sa likod ng ibang residente, sinisiguradong walang makakapansin sa kanyang pagkabalisa. Ilang minuto pa, dumating ang mga pulis, ang criminal investigation unit ng lokal na istasyon. Agad silang naglagay ng police line, pinaatras ang mga tao. Si Major Aguilar, na namumuno sa grupo ng gabing iyon, ay pinagmasdan ang mga sunog na bangkay. Ilang dekada na siyang humahawak ng mga kasong kriminal. Pero ang posisyon ng 2 katawan ay nagpakunot ng kanyang noo. Bakit ganito ang pwesto, bulong niya. Kakaiba ito. Lumapit ang isang miyembro ng forensics team. Sir, kung natural na sunog, karaniwang magkahiwalay ang mga bangkay. Ito parang sinadya. Tinignan ni Major Aguilar ang mga labi ng kwarto. Gumuhong dingding, nasunog na sahig. Pero walang senyales na winasak ang main door mula sa labas. At ang mas nakakapagtaka, ang aso ni Aling Rosa na karaniwang matapang ay hindi narinig na tumahol buong gabi. Hinaplos niya ang kanyang baba. Hindi ito ordinaryong sunog at hindi ito aksidente. Sa gilid ng kumpulan, napalunok ng malalim si Aris. Hindi niya inakalang mag-iisip ng ganito kalalim at kabilis ang pulis. Lumalalim na ang gabi. Pero ang lamig ng hangin ay hindi nakapagpakalma kay Aris. Pakiramdam niya ay may mga matang hindi nakikita na nakatingin sa kanya. Nagsimula nang magbulungan ang ilang residente. Nakita ko kaninang hapon pumasok si Mang Berto sa bahay na yan. Tama. Pero may relasyon ba sila? Bakit umabot sa sunog na ganito? Ang mga bulong-bulungan ay parang tinik sa tenga ni Aris, lalo siyang hindi mapakali. Sinubukan niyang lumayo. Pero tinapik siya sa balikat ni Mang Dado. Aris, saan ka galing kanina? Ba't ang bilis mong dumating? Nabigla si Aris. Napadaan ako sa likod ng bukid. Nakita ko yung malaking apoy kaya tumakbo ako papunta dito. Sagot niya ng pautal-utal.
Tumango lang si Mang Dado pero matalim ang tingin. Tila may iba pang tanong na kinikimkim. Yumuko si Aris at dahan-dahang umatras mula sa mga tao. Habang nagsisimula ng magtanong ang mga pulis sa mga saksi, tinawag ni Major Aguilar ang forensics team para sa paunang pagsusuri. Nang dahan-dahang ilipat ang bangkay ng babae, nagsalita ang isa sa mga opisyal, "Sir, hindi ito sugat dahil sa sunog. Ang lieg ng biktima parang may bakas ng sakal." Napalingon agad si Aguilar. "Yung lalaki. Luka sa ulo, sir. Matigas na bagay ang tumama at may saksak sa tiyan." Tumigas ang mukha ni Aguilar. Tumayo siya at tinignan ang mga guho ng bahay na umuusok pa. Nang gabing iyon, sa loob lang ng ilang minuto, nagbago ang direksyon ng investigasyon. Ihanda ang team. Hindi ito aksidente. Ito ay pagpatay at panununog para burahin ang ebidensya. Habang nagiging tensyonado ang paligid, naramdaman ni Aris na nanginginig ang tuhod niya sa likuran. Tumunog ang tenga niya nang marinig ang mga salitang iyon. Pagpatay. Ang salitang iyon ay paulit-ulit na tumatalbog sa isip niya parang masong bakal. Napagtanto niyang mas mabilis ang pulis kaysa sa inaakala niya. At kung mananatili siya sa baryo, oras na lang ang bibilangin bago mabanggit ang pangalan niya. Kailangan niyang umalis ngayong gabi rin. At dito na magsisimula ang pagtakas ni Aris. Pagtakas na lalong maglulubog sa kanya sa bangungot na iniiwasan niya. Matapos isara ng pulis ang crime scene at dahan-dahang nag-alisan ang mga tao, naglakad ng mabilis si Aris sa dilim ng taniman sa gilid. Mainit ang hininga niya, puno ng pawis ang mukha kahit malamig ang hangin. Alam niyang kailangan niyang makatakas bago mag-umaga. Bago magsimulang ipatawag ng pulis isa-isa ang mga saksi sa paligid ng bahay ni Aling Rosa. Pagdating sa bahay niya, dumaan si Aris sa pinto sa kusina. Nagulat ang asawa niyang si Nina, nakakapatulog lang sa anak nila, nang makita ang asawang marumi ang damit. "Ang baho mo, Aris, saan ka galing?" "Bakit amoy sunog ka?" tanong ni Nina na nakakunot ang noo. Mabilis na sumagot si Aris. "Nasunog ang bahay ni Tita Rosa. Tumulong ako sa mga tao sa pagpatay ng apoy." Tinignan siya ni Nina nang may pagdududa. "Eh bakit may mansa ng dugo yang damit mo?" Natigilan si Aris. Nakalimutan niyang linisin ang bahid ng dugo na dumikit noong binuhat niya ang katawan ni Mang Berto. Yumuko siya, pilit tinatakpan ng kamay ang mansa. "Wala to, gasgas lang." Magtatanong pa sana si Nina, pero nagmamadali nang pumasok sa kwarto si Aris, nagpalit ng damit at kumuha ng maliit na bag na nilagyan ng ilang damit. Bago pa siya mapigilan ni Nina, kinuha ni Aris ang ilang libong benta sa saging kaninang tanghali at ibinulsa. "Aris, saan ka pupunta ng ganitong oras?" Nagsisimula ng magpanik si Nina. Tinignan ni Aris ang asawa nang hindi kumukurap. Mababa pero madiin ang boses niya. "Kailangan kong umalis sandali. Mailalaka rin ako." "Huwag kang maraming tanong." Hinawakan ni Nina ang kamay ni Aris. "May problema ka ba, Aris? Huwag mo kaming iwan ng anak mo." Padabog na inalis ni Aris ang kamay niya. "Tumahimik ka. Babalik ako." Lumakad siya palabas nang hindi na lumingon. Naiwan si Nina na nakatayo, naninigas. Naninikip ang dibdib sa masamang kutob na biglang humampas sa kanya. Samantala, sa pinangyarihan ng krimen, si Major Aguilar at ang kanyang team ay nagtatrabaho pa rin hanggang madaling araw. Dala ng tanod ang listahan ng mga residente at nagsimulang itugma ng pulis kung sino ang huling nakita malapit sa bahay ni Aling Rosa. "Kailangan natin ng data kung sino ang madalas pumunta sa bahay ng biktima," utos ni Aguilar. Isang kapitbahay na nagngangalang Aling Noring ang lumapit. "Sir, si Aling Rosa, madalas tulungan ng pamangkin ng asawa niya. Si Aris, madalas pumunta iyon tuwing hapon." Tumango ng marahan si Aguilar. "Nandito ba siya kanina?" "Tumulong siya sa pagpatay ng apoy kanina, pero ewan ko kung bakit parang balisa siya. At nung dumating ang mga pulis, nawala siya." Nanliit ang mata ni Aguilar. Tila may ilaw na sumindi sa isip niya. Ilista ang pangalan na iyan. Ipatawag siya bukas ng umaga. Pero bago pa matapos isulat ang pangalan, isang opisyal ang dumating na nagmamadali. "Sir, sa resulta ng initial check, walang senyales na pinuwersa ang pinto sa harap." Tumayo ng tahimik si Aguilar ng ilang segundo.
Tapos, nagsalita ng mahina pero matalim, kung hindi sinira ang pinto, ibig sabihin kilala ng biktima ang pumasok. Muli niyang tinignan ang bahay na kalansay na lang. Ang dalawang bangkay na natagpuan ay hindi lang biktima ng sunog. Ito ay isang malamig na pagpatay at may sumubok na magtakip nito. Sa kabilang banda, papunta na si Aris sa pampang ng ilog Pampanga, kung saan nakatali ang ilang maliliit na bangka. Alam niyang isang matandang mangingisda na si Mang Damian ang madalas matulog sa kubo malapit doon. Kailangan niyang manghiram ng bangka. Tama nga. May andap-andap na ilaw ng lampara mula sa kubong kahoy. Lumapit si Aris at kumatok sa poste. Mang Damian, gising po sandali. Kailangan ko ng bangka. Binuksan ni Mang Damian ang pinto ng bahagya. Aris? Gabi na saan ka pupunta? Inayos ni Aris ang hininga, sinubukang maging kalmado. May sakit po ang kamag-anak ko sa kabilang ibayo. Kailangan kong pumunta doon. Nag-aalangan si Mang Damian. Gabi na, delikado sa ilog. Tulungan niyo na ako, babayaran ko kayo bukas. Tumaas ang boses ni Aris. Sumuko si Mang Damian. Inilabas niya ang maliit na bangkang demotor. Sumakay si Aris nang hindi naghihintay, nanginginig ang kamay. Pinaandar niya ang makina at pinaharurot ang bangka sa dilim ng ilog Pampanga. Humahampas ang hangin sa mukha niya. Pero wala siyang pakialam. Ang mahalaga ay makalayo siya sa baryo. Sa malayo, ang mga ilaw ng barangay Isla ay paliit ng paliit. Habang ang mga anino ng puno sa gilid ng ilog ay parang mga itim na nilalang na sumusunod sa kanya. Hindi alam ni Aris kung saan siya pupunta. Ang alam lang niya ay isa, kapag nanatili ako dito, mahuhuli ako. At sa lupaing iniwan niya, binanggit ni Major Aguilar ang pangungusap na magdidikta sa kapalaran ni Aris kinabukasan. Hanapin natin sila isa-isa. At ang unang taong dapat nating makausap ay si Aris. Ang pagtakas ni Aris matapos ang malagim na gabi ay hindi huminto sa pampang ng ilog Pampanga. Matapos tumawid sa ilog gamit ang bangka ni Mang Damian at makalusot sa unang pagtugis, nakarating siya sa isang maliit na bayan sa gilid ng San Fernando. Nang magsimulang pumusyaw ang langit tanda ng bukang liwayway, nakaupo si Aris sa likod ng isang karinderyang kahoy. Pagod ang katawan, mapula ang mata dahil walang tulog. Ang suot niyang damit ay amoy usok at gasolina pa rin. Sa loob ng bulsa ng kanyang jacket, ang mga alahas ni Aling Rosa ay tila bumibigat. Parang ipinapaalala na bawat hakbang niya ngayon ay bayad ng dugo. Alam niyang hindi siya pwedeng tumagal doon. Ang balita tungkol sa sunog at pagkamatay ni na Aling Rosa at Mang Berto ay siguradong kakalat agad. Ang mukha niya ay magiging laman ng usapan. Kailangan niyang lumayo pa sa ibang syudad kung saan walang nakakakilala sa kanya. Malapit sa highway, nakakita siya ng maliit na bus papuntang Angeles City. Isang syudad na ilang oras ang biyahe. Humihikab ang driver ng bus, mukhang pagod. Pero binuksan pa rin ang pinto para sa huling pasahero. Pa-Angeles, boss? Tanong ni Aris sa mahinang boses. Tinignan siya ng driver saglit. Nakita ang namumutlang mukha at mapulang mata ni Aris. Pa-Angeles? May daan. Tumango si Aris at nag-abot ng ilang pirasong pera. Sumakay siya ng walang imik. Piniling umupo sa pinakadulong upuan malapit sa bintanang maalikabok. Umalis ang bus ng dahan-dahan, iniwan ang San Fernando na nababalot pa ng dilim ng madaling araw. Sa biyahe, puno ng boses ang ulo ni Aris. Ang mukha ni Aling Rosa na nasasakal, ang katawan ni Mang Berto na bumabagsak, ang apoy na dumidila sa langit. Sinubukan niyang pumikit, pero lalong lumilinaw ang mga imahe. Hinawakan niya ang dibdib, ramdam ang tibok ng puso na hindi magkandatuto. Kung makakarating ako sa Angeles, kung maibebenta ko ang mga gintong ito, makakapagsimula ako ng bagong buhay. Walang may alam kung sino ako. Pinilit niyang maniwala sa sarili niyang isip. Samantala, sa presinto, hindi natulog si Major Aguilar ng gabing iyon. Matapos magbigay ng pahayag si Aling Weng tungkol sa pagbili ng gasolina, tinipon ni Aguilar ang buong team sa masikip na kwartong puno ng mapa at litrato. Ganito, sabi niya habang tinuturo ang whiteboard na puno ng sulat. Noong gabi ng sunog, nakita si Aris sa lugar. Matapos maapula ang apoy, nawala siya. May saksing nakakita na hiniram niya ang bangka ni Mang Damian at tumawid ng ilog.
Ibang saksi nakakita sa kanya na nagmamadali. Marumi ang damit, panik ang mukha. Gumuhit siya ng linya mula sa Barangay Isla papunta sa tawiran ng Ilog Pampanga. Mula sa ilog, malaki ang posibilidad na papunta siya sa highway. Kailangan nating tanungin lahat ng tricycle driver. Driver ng bus. Kahit ang mga karinderya na bukas hanggang madaling araw. Isang miyembro ang nagtaas ng kamay, "Sir, paano yung mga alahas ng biktima?" Sabi ng pamilya, may mga pulseras at kwintas si Aling Rosa, pero hindi nahanap sa guho. Tinignan siya ng maigi ni Aguilar. Kung kailangan ng suspect ng pera para tumakas, ibebenta niya ang ginto. At hindi maraming pawn shop o jewelry store ang bukas sa mga oras na ito. Puntahan natin isa-isa. Nang umagang iyon, nang sumikat na ang araw, kumilos ang team. May pumunta sa terminal, may pumunta sa gasolinahan, may nagsuyod sa mga tindahan ng ginto malapit sa palengke. Isa sa mga opisyal ang nakakuha ng impormasyon. Ang may-ari ng tindahan, isang lalaking nasa edad 50 na may makapal na salamin, ay nagsalita ng mahina, "Opo, tama. Kaninang umaga may binatang dumating nagbebenta ng kwintas at pulseras. Namumutla. Parang kulang sa tulog. Naghinala ako. Kaya binili ko lang ang kalahati at tinignan ko ng patago. May tatak na ginto." Ang hugis ng kwintas ay tulad ng binanggit ng pulis sa radyo. Pinakita ng opisyal ang litrato ng alahas na pinadala ng pamilya ni Aling Rosa. Tumango ng mabilis ang may-ari. Iyan. Iyan nga. Kamukhang kamukha. Saan daw pupunta? Tanong ng pulis. Sabi niya maghahanap daw ng trabaho sa ibang syudad. Sumakay siya ng bus papuntang Angeles. Nakarating agad ang balita kay Aguilar. Tinignan niya ang relo. Lampas tanghali na. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na nasa Angeles na si Aris. Sige, sabi ni Aguilar. Mabigat ang boses niya. Makipag-coordinate tayo sa kapulisan doon. Magsimula na ngayon. Hindi na lang ito tungkol sa isang bayan, operasyon na ito sa buong rehiyon. Sa Angeles City. Huminto ang maliit na bus na sinasakyan ni Aris sa isang simpleng terminal. Bumaba ang mga pasahero isa-isa. Mabagal na lumakad si Aris. Sinuri ng mata niya ang paligid. Bago sa kanya ang syudad. Pero dahil bago, medyo nakaramdam siya ng luwag. Naglakad siya sa hilera ng mga karinderya at tindahan ng sigarilyo bago huminto sa tapat ng isang maliit na pawn shop malapit sa palengke. Sa estante sa harap, nakahilera ang mga kumikinang na singsing at kwintas. Napalunok si Aris. Pumasok siya, sinalubong ng tunog ng maliit na bell sa pinto. Ano yon? Tanong ng may-ari. Isang matandang lalaki na mabait ang mukha pero mapaghinala ang mata. Inilabas ni Aris ang kwintas at pulseras mula sa bulsa. Gusto ko sanang ibenta ito. Kailangan ng pera, sir. Mana sa pamilya. Kinuha ng may-ari ang alahas. Sinuri gamit ang magnifying glass. Magandang klase. Mabigat. Pero, ang balisang tingin ni Aris ay nagpaalerto sa kanya. Taga saan ka? Tanong ng may-ari, parang nakikipagkwentuhan lang. Sa probinsya, galing Pampanga, maikling sagot ni Aris. Naghahanap ng trabaho dito. Tumango ang may-ari. Pero sa loob-loob niya, naalala niya ang anunsyo sa radyo kaninang umaga tungkol sa sunog at hinalang pagpatay sa gilid ng ilog. Nabanggit na baka may nawawalang alahas. Nagtimbang siya sandali tapos nagpa siyang bumili. Sige, bibilhin ko pero hindi ko mabibigay ang mataas na presyo. Kailangan mo ng mabilisang pera, di ba? Tumango si Aris. Kahit magkano, sir. Matapos ang bentahan, lumabas si Aris ng tindahan na may pera sa kamay. Gumaan ng kaunti ang pakiramdam niya dahil sa pera. Makakaupa na siya ng kwarto, makakakain ng ilang araw, at baka makalayo palalo. Pero hindi niya alam na ang may-ari ng pawn shop, pagkaalis niya, ay sinarado agad ang pinto, pumunta sa likod, at binuksan ang maliit na radyo. Hello, police station. Gusto ko pong mag-report. Baka may kinalaman ito sa kaso sa Pampanga. Ilang oras ang lumipas sa istasyon ng pulis sa Angeles. Nakadikit na ang litrato ni Aris sa bulletin board. Isang batang opisyal ang nagpapaliwanag sa mga tauhan. Posibleng nasa syudad pa ang target.
Pagod siya, kararating lang at wala pang kakilala. Maghahanap yan ng murang kwarto, karinderya, o lugar na hindi nagtatanong ng gi. Hatiin ang team, suyurin ang lahat ng lodging house. Samantala, nakaupo si Aris sa sulok ng isang maliit na coffee shop malapit sa istasyon ng tren na wala ng biyahe, pero sentro ng komersyo, nakayuko hawak ang tasa ng kape na malamig na. Sa harap niya, isang maliit na DC ang nakasabit sa dingding, nagbabalita ng tanghali. At doon, sa screen na medyo malabo, lumabas ang balita tungkol sa sunog sa gilid ng Ilog Pampanga. Binanggit ang pangalan ni Aling Rosa, pangalan ni Mang Berto. At sa dulo ng ulat, binanggit ng reporter ang isang pangusap na muntik nang makapagbitaw sa baso ni Aris. Opisyal na pinaghahanap ng pulisya ang suspect na si Aris, pinaniniwala ang suspect sa pagpatay at pagsunog sa bahay ng biktima para pagtakpan ang krimen. Ilang mata ang dahan-dahang lumingon sa isang direksyon, sa sulok kung saan nakaupo si Aris. Dahan-dahan niyang inangat ang mukha, nagtama ang paningin niya sa may-ari ng karinderya, dalawang driver ng truck, at isang babaeng crew na kakapasok lang dala ang tray. Ang babaeng iyon ay hindi iba sa kanya. Siya si Lina, ang babaeng naglakas loob pumunta sa presinto kagabi. At ngayon, nang hindi namamalaya ni Aris, nagkita sila ulit sa syudad na akala niya ay ligtas na taguan. Nang tumayo si Lina sa pinto ng coffee shop, muntik nang mahulog ang tray sa kamay niya. Nanlaki ang mata niya nang makita ang mukha ni Aris sa sulok, ang parehong mukha na nakita niya noong bumibili ng 5 litrong gasolina bago ang sunog. Ang mukha na pinakita ng pulis bilang suspect sa pagpatay kay Aling Rosa at Mang Berto. Nakita rin siya ni Aris. Nanigas ang katawan niya, nanginginig ng pino ang kamay na hawak ang baso. Tila huminto ang mundo sa pagitan nilang dalawa. Napalunok si Lina, sinubukang itago ang gulat. Pilit siyang humiti ng tipid sa ibang customer tapos naglakad papasok na parang walang nangyari. Lumingon si Aris sa bintana. Pero alam niyang nakilala siya ni Lina. At kung nakilala siya ni Lina, mabilis na malalaman ng pulis na nasa Angeles siya. Lumapit si Lina sa kabilang mesa, nagsilbi sa customer, pero ang mata niya ay sumusulyap ng balisa kay Aris. Mabilis ang pagtaas-baba ng hininga niya. Sa isip niya, isa lang ang tanong, dapat ko bang sabihin sa pulis? Naalala niya ang 2 sunog na bangkay sa balita. Naalala ang mukha ni Major Aguilar na nakiusap sa kanya na magsabi ng totoo, at naalala ang sariling takot nang makita si Aris na bumibili ng gasolina na magulo ang itsura. Nang bumalik siya sa kusina para kunin ang order, tinignan siya ng may-ari ng karinderya, isang ginang na nasa 50 na. Ang putla mo yata, Lina. Anong nakita mo? Sumagot si Lina ng mahina, halos pabulong. Nay, yung lalaki sa gihi, yung hinahanap ng pulis. Nandito siya. Nagulat ang may-ari. Yung nasa gihi. Tumango si Lina ng maliit. Sumilit saglit ang may-ari sa harap. Tapos bumulong, huwag kang maingay. Kunin mo ang cellphone ko, tawagan mo ang pulis. Nag-alinlangan si Lina sandali. Nanginginig ang kamay habang inaabot ang cellphone. Lumakad siya ng kaunti sa sulok ng kusina, tinawagan ang numerong binigay ng pulis kagabi. Hello, sir. Si Lina po ito. Nandito siya. Si Aris. Nandito siya sa karinderya ni Aling Ratna malapit sa istasyon sa Angeles. Agad na naging tensyonado ang boses sa kabilang linya. Manatiling kalmado. Huwag kang gagawa ng kahit anong magpapahinala sa kanya. Papunta na kami. Binaba ni Lina ang telepono ng dahan-dahan, pero nanginginig pa rin ang katawan niya. Alam niyang delikado ang lalaking iyon. Kung makaramdam si Aris ng banta, pwedeng maging masama ang lahat sa isang iglap. Sa mesa sa sulok, naramdaman ni Aris na may hindi tama. Masyadong maputla si Lina. Masyadong tahimik ang karinderya. 2 customer ang nakatingin sa kanya ng matagal. Inayos niya ang upo. Hindi ako pwedeng manatili dito. Tumayo si Aris, nag-iwan ng barya sa mesa, at naglakad papunta sa pinto. Ngunit, saktong paghawak niya sa seradura, lumingon si Lina at nagtama ulit ang mata nila. May takot na malinaw sa mata ni Lina. Takot na lumalabas lang kapag may alam na malaking sikreto ang isang tao. Agad naghinala si Aris. Huminto siya sa pintuan. Nakabitin ang tensyon sa hangin.
Nagkunwaring abala ang may-ari sa paghiwa ng tinapay, pero nanginginig ang kamay. Humakbang palabas si Aris, pero bago pa siya makalayo, narinig niya ang tunog ng motor ng pulis sa di kalayuan. Hindi isa, kundi dalawa, tatlo. Wangwang na mahina pa pero sapat na para sa taong tinutugis para maintindihan. Alam na ng pulis. Binilisan ni Aris ang lakad, tapos tumakbo nang makarating sa kanto na walang tao. Ang pakiramdam na trinaydor siya ay nagpainit sa dibdib niya. Lina! Bakit nandito siya? Bakit siya nagsumbong? Umuwal siya, sinipa ang basurahan sa gilid ng daan. Pero hindi na siya makakabalik, hindi na pwedeng magalit. Iisa na lang ang layunin niya, tumakas bago makarating ang pulis sa kaling ito. Sa kabilang panig ng syudad, 6 na motor ng pulis at 2 patrol car ang mabilis na tumatakbo papunta sa lokasyon. Sa loob ng isa sa mga sasakyan, nagsalita si Major Aguilar sa radyo. Lahat ng unit, huwag susugod agad. Pwede siyang manakit ng sibilyan. Isara ang radius na 200 meters. Hayaan niyo akong pumasok muna kasama ang 2 tao. Pinindot niya ulit ang radyo. Lina, manatili ka sa karinderya, huwag kang lalabas. Rinig ang panginginig sa boses ni Lina. Opo, sir. Umalis na siya. Hindi ko po alam kung saan pumunta. Sumagot si Aguilar, sapat na iyon. Tama ang ginawa mo. Kami na ang bahala. Binaba niya ang radyo at tumingin sa daan. Ngayong araw, hindi siya makakatakas. Tumakbo si Aris papasok sa maliit na daan papunta sa lumang riles ng tren na hindi na ginagamit. Matataas na damo, mga palumpong, at mga bakal na kinakalawang ang naging natural na taguan. Nagtago siya sa likod ng malaking posting semento, sinubukang ayusin ang hininga. Pero ang tunog ng motor ng pulis ay palapit ng palapit. Ang mga ilaw ay humahawi sa dilim, iniilawan ang mga bahay, sinusuyod ang madidilim na sulok. Dumiit si Aris sa pader, hindi gumagalaw. Isang motor ng pulis ang huminto 15 meters lang mula sa pinagtataguan niya. Bumaba ang pulis, tumingin sa paligid. Sir Aguilar, iniwan ang sasakyan dito. Baka nasa area pa ng riles ang target. Sumagot si Aguilar sa radyo. Huwag munang habulin. Papunta na ako. Hintayin ang utos. Kumapit si Aris sa lupa, nanginginig ang kamay. Taas-baba ang hininga na hindi makontrol. Alam niya na sa Angeles na bago sa kanya, ang seryosong laban sa pagitan niya at ng batas ay nagsimula na. Sa likod ng posting semento ng lumang riles, nakaupo si Aris habang nakadikit ang likod sa magaspang na pader. Mabilis ang buga ng hininga niya. Pumikit siya, sinubukang pakalmahin ang takot na hindi niya inakalang mararamdaman. Rinig na rinig ang tunog ng motor ng pulis na nagpapatrolya mula sa taas ng riles, nagpatayo ng balahibo niya. Hindi ako pwedeng magtagal dito. Kapag bumaba sila, tapos ako, sa isip niya. Mula sa siwang ng damuhan, nakita ni Aris ang 2 pulis na naglalakad sa kahabaan ng riles gamit ang flashlight. Ang puting liwanag ay gumagalaw ng mabagal, mabusisi, sinusuyod ang matataas na damo. Ang lumang riles ay parang naging daan ng kamatayan para sa taong tinutugis. Area clear, 30 meters, report ng isang pulis. Huwag lalayo. Parating na si Commander. Napalunok si Aris. Kailangan niyang humanap ng ibang daan. Gumapang siya sa kaliwang bahagi ng riles at mula doon, nakita niya ang isang maliit na tulay sa ilalim ng riles. Daluyan ng tubig ulan. Kapag tag-ulan, madilim at maputik ang lagusan. Pero sapat ang laki para makapagtago ang katawan niya. Walang isip-isip, pumasok siya sa loob. Menusok sa ilong ang amoy kulob at halumigmig. Ang tubig na hanggang sakong ay tumitilamsik bawat hakbang. Mahaba ang lagusan, malamig at halos walang liwanag. Pero para kay Aris, mas mabuti na ito kaysa mahuli sa labas. Sa labas, dumating na si Major Aguilar. Bumaba siya ng sasakyan, tinignan ang kahabaan ng riles, gamit ang matatalim na mata parang agila. Sir, may nakita kaming bakas ng paa sa damuhan, sagot ng isang tauhan. Papunta sa ilalim ng riles. Mukhang bumaba siya sa kanal. Tumango si Aguilar. Kung ganon, papunta siya sa likod ng mga bahay. May lumang pabrika doon. Baka sinusubukan niyang magtago doon. Habang naghahanda silang kumilos,
isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang tumatakbo mula sa eskinita. Hinihingal. Sir Police! Sir Police! Lumingon si Aguilar. Ano iyon? May nakita akong taong tumakbo papunta sa imborna sa ilalim ng riles, naka-jacket na madilim. Mukhang takot na takot. Tinignan ni Aguilar ang lalaki ng maigi. Sigurado ka? Opo, kitang-kita ko. Dumaan sa harap ng bahay ko. Akala ko lasing. Pero nung narinig ko ang wangwang, naisip ko baka yung taong hinahanap nyo. Hindi na nag-aksaya ng oras si Aguilar. Sige, salamat. Bumalik ka sa bahay. Huwag kang lalabas. Nang umalis ang lalaki, nagtanong ang isa sa mga tauhan, Sir, sino iyon? Mabilis na sumagot si Aguilar. Binanggit ang pangalan niya kanina, si Mang Yono. Nakatira malapit sa lumang pabrika. Ang impormasyon na ganyan ay kadalasang totoo. Doon tayo mag-focus. Sa loob ng lagusan sa ilalim ng riles, gumapang si Aris palabas sa kabilang dulo. Basang-basa at puro putik ang paa niya. Pero hindi siya huminto. Sa harap niya ay may iisang daan, isang bakanting lot papunta sa lumang pabrika na hindi na ginagamit. Ang malaking gusali ay mukhang higanting nakalimutan, bakod na kinakalawang, basag na bintana, pader na puno ng vandalismo. Perpektong taguan o lugar na magiging bitag ng kamatayan. Tumingin si Aris sa paligid. Walang tao, walang boses, tanging tunog ng hangin na humahampas sa mga lumang yero. Sumuot siya sa butas ng sirang bakod. Pagpasok niya, naramdaman agad niya ang lamig. Ang sahig ay puno ng bubog at tuyong dahon. Ilang lumang makina ang nakatayo na parang mga rebultong basura. Ang liwanag ng araw sa hapon ay pumapasok sa malalaking butas sa bubong, lumilikha ng mahahabang anino na nakakatakot. Umupo si Aris sa likod ng lumang makina. Tinakpan ang sarili ng jacket. Nanginginig siya hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. Bakit nangyari ang lahat ng to? Bulong niya ng mahina. Kung umuwi na lang sana ako nung gabing iyon. Bakit ako bumalik sa bahay ni Tita Rosa? Lumabas ang pagsisisi. Pero huli na, alam niyang natawid na niya ang linyang hindi na pwedeng balikan. Sa labas ng pabrika, nagsimula ng pumalibot ang mga pulis. Nakatayo si Major Aguilar sa harap ng sirang bakod, sinusuri ang bakas ng putik sa lupa. Pumasok siya dito, sabi niya ng mariin. Sir, malaki ang gusaling ito, maraming bakanting kwarto. Mahirap suyurin ng mag-isa. Tumango si Aguilar. Kaya magsasagawa tayo ng containment. 2 team papasok sa east at west side. Ako at 2 tauhan papasok sa harap. Huwag aalisin ang tingin. Kapag na-corner siya, pwede siyang gumawa ng delikado. Tumango ang lahat at kumilos na parang anino papasok sa lumang pabrika. Mabagal pero sigurado ang mga hakbang nila. Ang liwanag ng flashlight ay humahawi sa mga lumang makina. Tumutunog ang sahig at si Aris na nagtatago ay naramdaman ang paninigas ng buong katawan. Ang tunog ng mga yapak ng pulis ay palapit ng palapit. Malapit na. Sa gitna ng mga anino ng lumang pabrika, ang sagupaan sa pagitan ng tumatakas at ng batas ay magsisimula na ng walang atrasan. Sa loob ng madilim at malamig na pabrika, nakaupo si Aris sa likod ng dambuhalang makina na kinakalawang na. Mabigat ang hininga niya, pero pilit niyang pinipigil para hindi marinig. Bawat maliit na tunog na umaalingaw mula sa bakal at yero ay nagpapabayo ng puso niya ng mas malakas. Ang sinag ng araw ay sumisingit sa mga butas ng bubong, lumilikha ng mga guhit ng liwanag. Sa gitna ng liwanag, nakikitang bumabagsak ang alikabok parang malungkot na niebe. Mula sa malayo, umalinggaw ang boses ni Major Aguilar. Team 1, pasok sa west side. Team 2, sa east side. Walang iiwan ang blind spot. Yumuko lalo si Aris. Kilala niya ang boses na iyon. Ang boses na mula pa noong gabi ng trahedya sa Barangay Isla ay patuloy na humahabol sa kanya. Boses na parang tambol ang digmaan, palapit ng palapit. Kinagat niya ang labi, nag-isip ng mabilis. Kailangang lumabas sa pinto sa likod. Tapos takbo sa taniman sa likod ng pabrika. Mula doon papuntang highway. Malinaw ang plano hanggang sa may narinig na maliit na tunog. Crack! Isang maliit na tornilyo ang nahulog mula sa lumang makina sa tabi niya at gumulong sa dulo ng paa niya.
Nanigas si Aris. Rinig na rinig ang tunog sa tahimik na gusali. Sa kabilang banda ng kwarto. Huminto agad ang dalawang pulis na nagsusuyod. Ano iyon? Bulong ng isa. Tunog ng bakal sa makinang iyon. Sabay silang lumingon. Tinutok ang flashlight sa direksyon ni Aris. Ang puting liwanag ay gumapang sa pader at dahan-dahang lumapit sa malaking makina. Pinigil ni Aris ang hininga. Nanlaki ang mata. Alam niyang kung gagalaw pa ng kaunti pa kanan ang flashlight. Makikita ang mukha niya. Team, meron sa northwest side. May kahina-hinalang tunog, report ng isang miyembro sa radyo. Ang mga hakbang ay palapit ng palapit mula sa dalawang direksyon. Naisip ni Aris, kung mananatili akong tahimik, mahahanap ako. Kung tatakbo ako, mahuhuli pa rin ako. Pumikit siya ng isang segundo tapos nagpa siyang kumilos. Sa mabilis na galaw, gumapang si Aris sa likod ng makina at tumalon sa makitid na lorong sa pagitan ng dalawang matataas na rack na bakal. Puno ang rack ng mga lumang kahoy at drum na walang laman. Pagpasok niya, nadyasod ang isang drum at nahulog, lumikha ng malakas na tunog. Blag! Umalingaw-ngaw ang tunog sa buong pabrika. Agad na lumapit ang mga pulis. Doon! May gumagalaw! Baka may armas, sigaw ni Aguilar. Huwag babaril! Hulihin ang buhay! Tumakbo si Aris sa pagitan ng mga rack. Hinihingal. Nagliliparan ang alikabok. Maingay ang mga bakal na natatamaan niya. Tumalon siya lagpas sa tumpok ng mga gulong at tumakbo papunta sa pinto sa likod. Pero paglapit niya, may dalawang pulis nang nakabantay doon. Aris! Napahinto si Aris. Umatras, naghanap ng ibang daan. Pero sa pag-atras, nasipa niya ang isang tabla na maluwag ang pagkakapako. Natanggal ang tabla at tumama sa pader. Ilse! Muling nabunyag ang pwesto niya. Sumigaw ang isang pulis. Nasa gitnang koridor. Harangan ang pinto sa kaliwa. Walang bibitaw. Umikot si Aris papunta sa kabilang direksyon. Sa madilim na pasilyo papunta sa second floor. Makitid ang hagdan, maalikabok, at sira-sira na ang ibang baitang, pero inakyat niya pa rin. Bawat tapak ay umuuga, halos bumigay. Pero ang takot ang nagtulak sa kanya pataas. Sa baba, nakita ni Major Aguilar ang anino ni Aris sa hagdan. Nasa second floor siya. Team 1, akyat sa hagdan sa south. Team 2. Palibutan mula sa labas. Ako mismo ang dadaan sa kabila papunta sa balcony ng second floor. Nakarating si Aris sa second floor. Ang sahig na kahoy ay marupok at butas-butas. Ang liwanag ng hapon ay tumatago sa basag na bintana. Ginagawang parang labirinto ng liwanag at dilim ang kwarto. Tumakbo siya sa dulo, nakita ang pinto ng isang maliit na bodega na nakabukas. Pumasok siya at sinara ang pinto ng dahan-dahan. Madilim ang kwarto. Puno ng mga karton at sako ng tela. Sumiksik si Aris sa likod ng tumpok ng sako. Nagpigil ulit ng hininga. Narinig ang tunog ng sapatos sa second floor. Mga hakbang na matatag. Hindi nagmamadali. Hakbang ng veterano. Hakbang ng taong alam na alam ang hinahanap niya. Huminto si Major Aguilar sa tapat mismo ng pinto ng bodega kung saan nagtatago si Aris. Hindi niya binuksan ang pinto, nakatayo lang. Tapos, sa boses na mahina pero tumatago sa kaluluwa ni Aris. Aris! Alam kong nasa loob ka. Tinakpan ni Aris ang bibig gamit ang kamay. Nanginginig ang katawan. Tinuloy ni Aguilar, wala nang labasan dito. Pinapahaba mo lang ang paghihirap mo. Sumuko ka na. Tahimik. Kinagat ni Aris ang labi hanggang sa dumugo. Aris, nakagawa ka na ng malaking pagkakamali. Pero ang dagdagan pa ito ng pangalawang pagkakamali ay magsasara ng lahat ng pinto para sa iyo. Pumikit si Aris. Narinig ang ibang pulis na papalapit mula sa likod. Sarado na ang lahat ng daan. Nakulong na si Aris. Ang isang maliit na pagkakamali ay nagdala sa mga pulis sa pinagtataguan niya. At ngayon, ang maliit na kwartong iyon ay ang huling entablado sa pagitan ng pagtakas at katarungan. Sa loob ng madilim na bodega,
lalong sumiksik si Aris sa likod ng mga sako. Hinihingal parang hayop na sugatan. Sa labas ng pinto, nakatayo si Major Aguilar na may tinging hindi niya nakikita pero nararamdaman, kalmado, malamig at hindi maluloko. Aris, huling pagkakataon mo na to, nanginginig ang boses ni Aguilar pero matatag. Sumuko ka na bago pa lumala ang lahat. Tanging tibok ng puso ni Aris ang umaalinggaw sa ulo niya. Mula sa radyo, narinig ang boses ng ibang opisyal. Commander. Team 2 sarado na ang bintana sa likod. Wala nang exit. Tumango si Aguilar nang hindi lumilingon. CJ. Manatili sa pwesto. Tahimik ng ilang segundo. Katahimikang nakakabingi. Tapos, brak. Sinipa ni Aris ang rack ng kahoy sa likod niya para bumagsak at harangan ang sahig. Kumalat ang makapal na alikabok. Nakakabulag. Ginamit niya ang kaguluhan para kumilos papunta sa maliit na bintana sa sulok na hindi niya nakita kanina. Makitid ang bintana, kasya lang ang payat niyang katawan. Pero may problema, nasa second floor ang bintana. Diretso sa bakura ng pabrika na puno ng bakal at bubog. Walang pakialam si Aris. Pinuwersa niyang buksan ang bintana, nagbitak ang salamin. Sa labas ng pinto, narinig ni Aguilar ang tunog at sumigaw. Pasok! Ngayon na! 2 pulis ang tumulak sa pinto ng bodega. Pero sinipa na ni Aris ang salamin ang bintana mula sa loob. Crash! Nagtilamsikan ang bubog. Ilang piraso ang sumugat sa braso at pisngi niya. Pero tuloy pa rin siya sa paglabas. Nang nasa kalahati na ang katawan niya, isang pulis ang sumugod papasok. Nasa bintana. Pigilan niyo. Pinilit ni Aris na mailabas ang buong katawan. Pero nang ibaba niya ang paa, hindi niya nakita ang nakausling kinakalawang na bakal sa ilalim ng bintana. Sumabit ang paa niya, nawala ng balanse. At nahulog ng libre. Blag! Bumagsak siya sa matigas na lupa. Parang hinigop ang hangin sa baga niya. Ang sakit ay tumagos sa balakang at balikat, nagpaikot sa paningin niya. Pero sa panik, pinilit siya ng adrenaline na bumangon. Sa taas, sumigaw ang pulis. Nahulog siya. Habulin. Mula sa labas. Paika-ikang tumakbo si Aris papunta sa bakod sa likod. Mataas ang bakod, kinakalawang, pero may isang sirang parte na pwedeng lusutan kung ipipilit. Gumalaw siya papunta doon, tinitiis ang sakit sa tadyang. Nang aabutin na niya ang bakod, 2 pulis ang lumabas mula sa kanan. Tigil! Taas ang kamay. Umikot si Aris pakaliwa, pero nakita ang 3 pulis na papalapit mula doon. Hinihingal. Tumingin siya sa lahat ng direksyon pero walang lagusan. Walang daan. Pero dahil sa desperasyon, nagmatigas siya. Tumakbo siya sa tumpok ng mga drum, sinubukang umakyat para tawirin ang pader. Nang apakan niya ang unang drum, gumulong ito. Nahulog ulit si Aris. Tumama sa ibang drum. Blag blag blag. Tunog ng bakal ang bumasag sa hangin. Palapit na ang mga pulis. Bumangon si Aris habang hawak ang tadyang. May dugo ang kamay. Pinilit niyang umakyat sa pangalawang tumpok ng drum. Pero sa pagkakataong ito, isang sigaw ang dumagundong sa likod niya. Aris! Huminto si Aris. Iyon ang boses ni Aguilar. Lumingon siya. Sa mata ni Aguilar, walang galit. Tanging ang katatagan ng isang opisyal na madalas nang makakita ng kriminal na nahuhulog sa sariling hukay. Huwag mo akong piliting gumamit ng dahas. Sabi ni Aguilar. Matatag ang lakad palapit. Tignan mo ang sarili mo, sugatan ka na. Wala ka nang pupuntahan. Hinihingal si Aris habang nakakapit sa drum. Nanginginig ang tuhod. Makakaalis ako. Makakalabas ako sa syudad na to. Umiling si Aguilar. Walang exit para sa pumatay, Aris. Wala. Umikot si Aris. Aakmang aakyat. Pero ang sakit sa tadyang ay nagpawala ng balanse niya. Nadulas ang paa niya sa drum na mailangis. Bumagsak ang katawan niya sa lupa sa huling pagkakataon. Agad kumilos ang mga pulis. 3 tao ang humawak sa braso niya. 2 ang dumagan sa likod. Bitawan niyo ko.
Bitaw! Sigaw ni Aris. Pero nalunod ang boses niya sa tunog ng posas na kumabit sa pulso niya. Click-click. Tumayo si Aguilar sa gilid, tinignan ang binata ng may bigat. Tapos na, Aris. Natahimik si Aris. Hinihingal, puno ng alikabok at dugo ang mukha. Sa mata niyang kanina ay puno ng takot at galit, ngayon ay pagod na lang ang natira. Pagod ng isang taong tumakbo ng sobrang layo mula sa katotohanang humuli rin sa kanya sa huli. Sa labas ng bakod ng pabrika. Palubog na ang araw. Ang tunog ng sirena ay tumatalbog sa mga lumang pader. Tila nagsasara ng isang madilim na kabanata. Binuhat si Aris pasakay sa patrol car. Nakahinga ng maluwag ang lahat ng pulis. Pero alam ni Major Aguilar na may isa pang importanteng kabanata. Ang kabanata na magpapasya kung si Aris ba ay isa lang tumakas o isang mamamatay tao na handang umulit. Maliit ang interrogation room. Madilim ang pader. Ang puting ilaw sa taas ay tumatama sa malamig na mesang bakal. Nakaupo si Aris, nakaposas ang kamay, nakayuko ang ulo. Sira-sira ang damit. Ilang sugat sa mukha ay may tuyong dugo. Mabigat pa rin ang hininga matapos ang habulan. Bumukas ang pinto ng dahan-dahan. Pumasok si Major Aguilar nang hindi nagmamadali. Nilapag niya ang makapal na folder sa mesa. Walang ibang tao sa kwarto. Silang dalawa lang. Tahimik. Humila ng upuan si Aguilar at umupo sa harap ni Aris. Aris. Sabi niya. Pinakilos mo ang buong syudad ngayong gabi. Hindi sumagot si Aris. Nakatingin lang sa sahig. Binuksan ni Aguilar ang folder. Nilabas ang mga litrato at inilatag isa-isa sa mesa. Litrato ng sunog na bahay ni Aling Rosa. Litrato ng posisyon ng dalawang bangkay. Litrato ng kwintas at pulseras na binenta ni Aris. Litrato ng bakas ng sapatos sa pabrika. Litrato ni Aris nung nahuli. Lahat ng to, sabi ni Aguilar habang tinuturo isa-isa, ay tumuturo sa isang tao. Katahimikan. Dumukwang si Aguilar. Ikaw. Inangat ni Aris ang ulo ng kaunti. Mapula ang mata. Hindi niyo alam ang nangyari. Hindi ko kasalanan iyon. Huminga ng malalim si Aguilar, nagpipigil. Sige, kung ganon, ikwento mo. Pero bago ka magsalita, gusto kong makita mo ang isang bagay. Inilabas niya ang bagong ebidensya, recording ng boses ni Lina nung tumawag sa pulis. May isang taong nakasaksi sa panik mo, sa ekspresyon mo, sa kilos mo nung gabing iyon. At kilala ka niya. Sabi ni Aguilar. Nakita kanyang bumili ng 5 litrong gasolina nung gabi ng sunog. Nakita kanyang balisa. Nakita kanyang tumakbo. Nagkuyom ang kamao ni Aris sa ilalim ng mesa. Sinungaling siya. Tinignan siya ni Aguilar diretso sa mata. Anong rason niya para magsinungaling? Nanginginig pa siya nung nagsumbong sa pulis. Takot siya. Aris. Takot siya sa'yo. Naggalit ang bagang ni Aris. Tinuloy ni Aguilar, mas malalim ang boses. At meron din kaming salaysay mula sa may-ari ng pawn shop sa Pampanga at isa pa sa Angeles. Parehong nagsabing nagbenta ka ng alahas ni Aling Rosa. Umiling si Aris. Kailangan ko lang ng pera. Perang kinuha mo matapos pumatay ng 2 tao. Naging matigas ang boses ni Aguilar. Natahimik si Aris. Tinignan siya ng pulis ng maigi. Makinig ka, Aris. Wala nang kawala dito. Lahat ng ebidensya malinaw. Ang desisyon na lang ay nasa sayo. Gusto mo bang mabulok dito bilang duwag o sasabihin mo ang totoo bago mahuli ang lahat? Tahimik ulit ang kwarto. Minsan, mas matalim ang katahimikan kaysa sigaw. Tinakpan ni Aris ang mukha gamit ang 2 kamay. Nagsimulang manginig ang balikat niya. Hindi sumingit si Aguilar. Alam niya ang momentong ito, ang momento kung kailan bumibigay ang pader ng isang kriminal. Ilang segundo ang lumipas. Sa wakas, nagsalita si Aris, basag ang boses. Hindi ko sinasadya na umabot sa ganito. Walang pinakitang emosyon si Aguilar. Ituloy mo. Pumunta ako sa bahay ni Tita Rosa nung hapong iyon para lang manghiram ng pera.
Kailangan ko pambayad ng utang. Kung hindi, papatayin ako ng inutangan ko. Humugot ng hininga si Aris. Pero ayaw magbigay ni tita. Sabi niya, puro problema lang ang dala ko. Nagalit siya. Sabi niya wala akong kwenta. Ako. Nawalan ako ng kontrol. Nangilid ang luha niya. Sinakal ko siya. Gusto ko lang siyang tumahimik. Tumahimik lang. Pero bumagsak siya. Hindi na gumalaw. Pinigil ni Aguilar ang inis. At si Mang Berto. Bakit mo pinatay? Pumikit si Aris. Tumulo ang luha. Dumating siya bigla. Nakita niya lahat. Sumigaw siya. Sabi niya magsusumbong siya sa pulis. Pinalo ni Aris ang mesa gamit ang posas. Nagpanik ako. Takot akong makulong. Pinalo ko siya ng palakol. Tapos, sinaksak ko. Binuksan ni Aguilar ang huling folder, litrato ng bahay na nasusunog. At sinunog mo ang bahay para burahin ang ebidensya. Hindi tumanggi si Aris. Sa mahinang boses. Sinabi niya, akala ko kung susunugin ko lahat, iisipin nilang aksidente. Gusto ko lang tumakas. At tumakas ka nga. Sabi ni Aguilar. Pero hindi sapat ang layo. Umiyak si Aris ng tahimik. Sinara ni Aguilar ang folder ng malakas. Nakarecord ang pag-amin mo simula ngayong gabi. Opisyal kang nakakulong bilang suspect sa premeditated murder, 2 biktima at arson. Tapos na, Aris. Humikbi si Aris. Pero hindi na tumutol. Alam niyang tapos na ang lahat. Tumayo si Aguilar at naglakad palabas. Lahat ng pagtakas, laging may hangganan. Ang pinagkaiba lang ay kung gaano kalalim na sugat ang iniwan mo bago ka mahuli. Sayang. Sobrang dami mong iniwang sugat. Sumara ang pinto. Naiwan si Aris na mag-isa, lunod sa katahimikan, katahimikang hindi nataguan, kundi unang kulungan bago ang totoong rehas. Nang gabing iyon, matapos ang mahabang investigasyon na nakakaubos ng lakas, bumalik sa katahimikan ang istasyon ng pulis sa Angeles. Pero hindi ito payapang katahimikan, kundi mabigat na katahimikan na lumalabas lang matapos mabunyag ang isang madilim na katotohanan. Nakaupo si Major Aguilar mag-isa sa opisina niya. Nakatambak ang mga papeles sa mesa, report ng sunog. Resulta ng forensics, salaysay ng mga saksi, ebidensya, at ang kumpletong pag-amin ni Aris. Lahat ng iyon ay piraso ng puzzle na ilang araw nang bumabagabag sa kapulisan. Sinara niya ang folder ng dahan-dahan at tumingin sa maliit na bintana na nagpapakita ng langit sa gabi. Nagsimulang umambon. Kumakatok sa salamin parang maliliit na patak na naghugas sa alikabok ng buhay. Para kay Aguilar, ang ulan ngayong gabi ay parang panapos, nagsasara sa isang madilim na kabanata ng mahabang paghahanap ng hustisya. Pero sa kulungan sa baba, iba ang sitwasyon. Nakaupo si Aris mag-isa sa bangkong bakal. Nakayuko ng malalim. Tinanggal na ang posas niya. Pero ang anino ng bakal ay parang nakatali pa rin sa mga kamay niya. Ang mapusyaw na ilaw sa taas ay nagpapahaba ng anino niya sa maduming dingding. Walang laman ang tingin niya. Tulad ng isang taong kakatapos lang mapagtanto na gumuho na ang mundo niya. Pumikit siya. Sa dilim. Nakita niya ulit ang mukha ni Aling Rosa, ang kanyang tiyahin na nag-alaga sa kanya noong bata pa siya. Naalala niya noong bata pa siya. Madalas siyang tawagin ni Aling Rosa na ay Bibo habang inaabutan ng turon. Naalala niya kung gaano kahaba ang pasensya ng matanda kapag pasaway siya. Pero nung gabing iyon, dahil lang sa pressure at takot, kinitil niya ang buhay ng babaeng iyon ng walang awa. Tapos lumabas ang anino ni Mang Berto, ang mabait na kapitbahay na madalas mag-imbita sa kanya kumain. Noong naghihirap si Aris, hindi naghinala si Mang Berto sa kanya, hindi siya sinaktan. Walang ginawang masama para suklian ng kamatayan. Ang dalawang mukha ay nakatingin sa kanya mula sa kawalan, hindi puno ng galit, kundi ng lungkot. Tinakpan ni Aris ang tenga niya. Sinubukang palayasin ang mga boses. Pero lalong lumakas ang mga ito. Hindi ko sinasadya, bulong niya. Kung sana hindi ako nagpanik nung gabing iyon. Pinalo niya ang ulo gamit ang dalawang kamay.
Pero huli na ang pagsisisi, sobrang huli na. Kinabukasan, inilabas si Aris para ilipat sa city jail. Nakaposas ang kamay at paa. Bantay sarado ng 4 na opisyal. Nakatingin si Major Aguilar mula sa pinto habang dumadaan si Aris. Huminto si Aris sandali. Sir! Halos hindi marinig ang boses ng suspect. Lumingon si Aguilar pero nanatiling malayo. Napalunok si Aris. Salamat. Dahil hindi niyo ko binaril sa pabrika. Hindi sumagot agad si Aguilar. Alam niyang ang salitang iyon ay hindi galing sa tapang kundi sa kawalan ng pag-asa. Aris, sabi niya ng mahina pero matalim. Hindi ako ang nagligtas sa'yo. Kundi ang maliit na pagkakataon na tinira mo para pagbayaran ang dosa mo. Kahit na hindi mo na maibabalik ang buhay ng 2 taong nagtiwala sa'yo. Yumuko si Aris. Wala na siyang masabi. Hinila siya ng mga opisyal papunta sa van. Sinara ang pinto. Umalis ang sasakyan ng dahan-dahan, iniwan ang istasyon ng pulis. Nakatayo si Aguilar, tinitigan ang sasakyan hanggang sa mawala sa kurbada. Sa mga sumunod na araw, ang kaso ng pagpatay kay Aling Rosa at Mang Berto ay naging usap-usapan. Sa kapehan, palengke, munisipyo. At kahit sa mga eskwelahan. Lahat pinag-uusapan ang trahedya. Marami ang hindi makapaniwala na ang isang binatang kilalang tahimik tulad ni Aris ay kayang gumawa ng ganoong karumal-dumal na krimen. Pero ganoon talaga ang realidad ng mundo, hindi laging dayuhan ang may dala ng panganib. Minsan ay yung mga akala nating kadugo natin. Sa Barangay Isla, nagdala ng bulaklak ang mga residente sa bahay ni Aling Rosa na ngayoy uling at guho na lang. Bawat taong dumating ay yumuko, hindi lang para alalahanin ang biktima, kundi para isipin kung gaano kanipis ang hangganan ng pagmamahal at sakuna kapag nilamon na ng takot, pressure, at kawalan ng pag-asa ang isip ng tao. Sa opisina ni Major Aguilar, sinulat niya ang huling report, case closed. Suspect nakakulong at umamin sa lahat. Kahit na ibigay na ang hustisya. Ang kasiraang moral na iniwan nito ay magsisilbing paalala sa komunidad na laging ingatan ang pamilya, iwasan ang dahas, at humingi ng tulong bago lamunin ng emosyon ang utak. Nilapag niya ang ballpen, sinara ang folder. At sumandal. Ang trabaho ng pulis ay hindi talaga natatapos. Laging may susunod na kaso. Laging may taong madudula sa landas ng buhay. Pero bawat solusyon ay may dalang aral. Aral hindi lang para sa otoridad, kundi para sa lahat. Nang palubog na ang araw, lumabas si Aguilar ng opisina at tumayo sa gilid ng kalsada, nilalanghap ang hangin na lumalamig na. Pinanood niya ang mga batang naghahabulan sa tapat ng kalsada. Tumatawa sila ng malakas. Walang kamalay-malay kung gaano kalupit at kadilim ang mundo ng mga matatanda. Napangiti siya ng tipid. Alam niyang kahit mabigat ang trabaho. Nabubuhay siya para sa mga ganitong sandali, para siguraduhin na ang mundo sa paligid ng mga batang iyon ay manatiling ligtas para lumaki silang walang takot. Sa isip niya, sinabi niya, ang tapang ay hindi lang tungkol sa paghabol sa salarin. Ang tunay na tapang ay ang pagsisiguro na ang ganitong trahedya ay hindi na maulit pa. At doon, ang huling kabanata ng madilim na kasong ito ay tuluyan ng sinara.